Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng Masang Pilipino. Binalaan ni Ombudsman Boying Rimulya ang Anti-Money Laundering Council na maaari itong sampahan ng kaso kung patuloy umano itong hindi makikipagtulungan sa mga investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng mga kasong korupsyon. Ayon kay Rimulya, mahalaga ang papel ng Anti-Money Laundering Council sa pagbibigay ng mga financial records at iba pang impormasyon na makakatulong sa investigasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno na iniimbestigahan ng Ombudsman. Okay. So sabi niya, sa ito ang payag ni Boying, kaya nga gusto ko kausapin muli itong AMLC tungkol sa pagtupad nila sa kanilang katungkulan sapagkat alam nyo naman, hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan. If, sabi ni Boying, if they will not come up with it, then we have a problem as a country. Hindi nila pwedeng blangkuhin ang katanungan ng Office of the Ombudsman. Dapat gumanap sila. Kung hindi, sila mismo ang kakasuhan namin. Wow, ito na, nagkakaproblema na tayo. Ano kayang dahilan bakit ang Anti-Money Laundering Council ay hindi 100% ang kooperasyon sa Ombudsman? I don't believe so na sinasadya nila yan na huwag makipag-cooperate. Kasi appointed sila ng Pangulo. Anytime, pag i-report ni Ombudsman Boying sa Pangulo, alam nyo naman, napakalakas ang mga Rimulya sa Pangulo. Pag i-report na Mr. President, the Executive Director o so-and-so, ayaw ng ganito. Ay, si Bakin! Bakit? Dapat, yung tinatawag nila na whole of government approach. But, sa tingin ko lang ito, I might be wrong, dahil hindi naman niya dinitalya bakit ayaw makipag-cooperate ang AMLC. Baka naman, may nalalabag na batas. Kasi yung sinasabi niya, huwag niyong proteksyonan ang banking industry. Kung ano ang kailangan naming data, ibigay niyo. Eh paano kung may batas na nagsasabing bawal ibigay yan? Example, yung bank secrecy law. Meron namang pinaliwanag ng isang ekonomista na bank manager na napanood ko sa isang interview. Ang pundasyon ng ating banking system is trust. Dapat yung depositor may tiwala sa mga bangko. Otherwise, kung wala nang tiwala ang depositor sa mga bangko, hindi na, i-withdraw ko yung pera ko dyan. Bakit ako? Kaya nga, yung bank secrecy law, ginawa yan para mahikayat ang mga depositors na ilagay sa bangko ang kanilang pera. Kaya hindi basta-basta na ibulgar ng bangko yung informasyon, yung deposit, yung account ng depositor. Baka ito ang problema ng AMLC na hindi susunod sa kagustuhan ng ano. Dapat kasi yan, sa natatandaan ko, may 4 exemptions lang na yung bangko dapat ibigay niya yung detalye ng bank account ng isang tao o isang depositor. Number 1, kung may pinirmahang waiver ng depositor. Ako yung may-ari ng account, pag may pinirma kong waiver, na sige, ilabas nyo. Wala akong tinatago, ibigay nyo kahit kanino. Yon, pwede. Kung walang waiver yung depositor, mahirapan ang AMLC. Pangalawa, kung impeachment case. Kagaya itong nangyayari kina BP Sara ngayon. Pag umabot na sa trial, ang impeachment case ni BP Sara, yun. Pag ang impeachment court nag-decide, ilabas nyo ang mga bank records ni BP Sara, talagang mapipilitan ng mga bangko na ilalabas nila kasi ano yan, exemption yan sa impeachment trial. Kaya lang ngayon, yung Committee on Justice pa lang, hindi pa yun ang trial. Probable cause pa lang yun. Kaya
hindi nila mapipilit ang bangko na mag-release ng bank records ni VP Sara. Yun ang pagkakaintindi ko. Ano pa? Kung yung reklamo mismo tungkol sa example, graft in corruption ang naikaso sa akin. At ang korte magsabi na ilabas nyo ang bank records ni Johnny Macanas dahil meron siyang kasong graft in corruption para makita kung yan. So, basta, kung tungkol na may na sa korte, yun. Papaano kung hindi yan? Basta lang. Si taong ito, bigay mo ang bank records. Hindi naman nag-fall dito sa 4 na exemption. So, mahihirapan yung AMLC. Baka yan ang, kasi hindi mo naman pwedeng i-bend the law na lang palagi. Yan ang nakikita ko. Mr. Secretary, nung DOG pa siya, is it okay to bend the law sometimes para mapagbigyan ng kagustuhan ng mga tao? Yes, sir. Bend the law. Hindi pwede kung bend the law. Kung ako ang AMLC, kasuhan mo ako. Bakit? Susundin ko ang batas.